Hello Sir Mark, at magandang araw po o gabi sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Joby. Nakatira dito sa Lanao del Norte. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan tungkol sa isang kababalaghang hinding-hindi ko malilimutan. Noong bagong panganak pa lamang ako sa panganay kong si Judy. Naganap ang pangyayaring ito taong 1900 at 1999. Nasa buwan na ako ng kapanganakan ko ng mga panahong yun. Ilang araw na lamang ang hinihintay namin at manganganak na ako. Nang biglang dumating ang may-ari ng bahay na inuupahan namin at ura-urada kami nitong sinabihan na umalis na at lumipat na lang ng mauupahan. Ayon sa mga ito ay kailangan na nilang ipagbili ang bahay na tinitirhan namin dahil nagkaroon din sila ng emergency o kagipitan na ang bahay na inuupahan na lamang namin ang magiging sagot sa problema nila. Kahit anong pakiusap pa namin sa mga ito ay naging matigas talaga sila. Kahit na sinabi na malapit na akong manganak ay sinagot lang ako nito ng, "Abay, hindi ko na problema yan. Uunahin pa ba namin kayo kaysa sa problema namin?" Pataray na wika ng may-ari. "Sige naman na po madam, kahit isang buwan lang, hanggang sa mga anak ako. Sakto lang kasi ang naitabi namin para sa panganganak ko. At saka hindi naman po kami nahuhuli sa pagbabayad ng renta, hindi ba?" Pakiusap ko pa sa babaeng nasa harap ko. Nakita ko lang itong napaismid at halatang pinipigilan ang init ng kanyang ulo. "Tama na mahal, baka mapano pa ang dinadala mo." Awat ni Lorenzo sa akin. "Tama yan, makinig ka sa asawa mo. Baka mapano pa yung nasa sinapupunan mo at maging kasalanan ko pa. Bibigyan ko kayo ng 2 araw para makapaglipat. Dahil kung hindi, sa barangay na lang tayo magkita." Pagalit na saad ng may-ari at padabog na itong umalis. Nanlulumong napatingin na lamang ako sa asawa ko at hindi alam ang gagawin. Pakiramdam ko noon ay para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Dahil kaunti lang ang perang naipon namin ni Lorenzo. Pamamasada lang kasi ng tricycle ang trabaho niya. Habang ako naman ay natigil sa pagtatrabaho dahil malaki na ang tiyan ko at ilang araw na lang ang hinihintay namin. Lalabas na ang anak namin. Kaya naman sakto lang talaga ang naitabi namin at hindi naman namin inaasahan na mapapaalis kami ng biglaan. Hindi din naman pwedeng gastusin namin para sa paglipat ng bahay na mauupahan ng perang para sa panganganak ko. Mas kailangan yun ng anak namin para sa paglabas nito. Pero kailangan din namin ng masisilungan. "Paano na tayo nito?" Naiiyak na tanong ko sa asawa ko nang makapasok kami sa loob ng bahay at napaupo na lamang ako sa papag. "Hayaan mo na. Maghahanap ako ng paraan para may malipatan tayo. Huwag ka nang mag-alala pa. Baka mapano pa ang anak natin." Tugon nito at niyakap ako. "Tahan na. Ako na ang bahala. Huwag ka nang mamroblema dyan." Nakangiting dagdag pa niya at hinalikan ako sa noo. Matapos niyang ang sabihin yun ay agad na itong nagpaalam para maghanap ng bahay na pwede naming lipatan. Pinilit ko namang ikalma ang sarili ko ng mga sandaling yun dahil kung magpapadala ako sa problema ay baka may mangyaring ang hindi maganda. Gabi na nang makauwi ang asawa ko. Inisip ko pang may nahanap na siyang bahay nun. Subalit, sinabi nitong wala pa at susubukan niya ulit maghanap kinabukasan. Pagsapit nga ng kinabukasan ay maaga pa lang umalis na ng bahay ang asawa ko para mamasada at maghanap na rin ng bahay na malilipatan namin. Samantalang ako naman ay naiwan sa bahay para magligpit na ng mga gamit namin.
At isang araw na lang ay babalik na ulit ang may-ari para tiyaking aalis na kami. Panay naman ang tawag at dasal ko sa puong may kapal ng mga oras na yon. Umaasang sa pag-uwi ng asawa ko ay may magandang balita na siya para sa amin ng anak niya. Nakahanda na kasi ang mga kagamitang kailangan ko para sa panganganak noon at nabili na rin namin ng mga damit at gamit para sa bata. Hindi ko lubos maisip kung bakit bigla-bigla na lang kaming makakaranas ng ganong klaseng kagipitan. Sa isip-isip ko pa noon ay matiwasay kong maipapanganak ang sanggol namin ni Lorenzo at lalaki ito ng puno ng pagmamahal sa bahay na yon. Kahit kasi nangungupahan lang kami, ay pinaganda at inayusan ko talaga ang bahay na inuupahan namin. Ngunit lumipas na lamang ang buong maghapon at sumapit na ang gabi. Oras ng pag-uwi ng asawa ay malungkot nitong sinabing wala siyang nahanap na mauupahan namin. Meron naman umano pero mahal ito at hindi pumapayag na walang paunang bayad. Gaya nga ng sabi ko ay hindi naman namin pwedeng galawin ang pera para sa panganganak ko. Sabay na lamang kaming napabuntong hiningang mag-asawa dahil sa kawalan ng pag-asa. Nakakapanlumo talaga ang sinapit namin yon. Wala naman kaming ibang malalapitan at mahihiraman dahil hindi ako pala kaibigang tao. Maging ang asawa ko ay mahiyain din. Walang mga barkada o tropang malalapitan. Habang nasa hapagkainan kami at namumroblema sa isiping saan na kami pupulutin kinabukasan, ay biglang tumunog ang telepono ng asawa ko. Nakita kong tumatawag ang pinsan niyang si Julio. Dali-dali niya naman itong sinagot. Nagkamustahan sila at kwentuhan hanggang sa dumako ang usapan nila sa problema namin. "Ganun ba, tol? Bakit hindi mo naman agad sinabi? Nako, manganganak na pa naman ng misis mo. O siya, bukas ay magpunta kayo dito. Dito natin pag-usapan yan." Rinig kong wika ni Julio sa kabilang linya na nagpabuhay sa akin. Ayon pa rito ay may bahay siyang patitirhan sa amin. Kinabukasan nga ay maaga pa lang umalis na kami ng asawa ko para bumiyahe patungo sa lugar nila Julio. 3 oras at kalahati lang naman ang biyahe patungo roon, kaya hindi na namin pinalampas pa ang pagkakataong tulong na inaalok nito. Nang makarating kami, ay magiliw nila kaming sinalubong sa daan at pinapanik sa loob ng bahay nila. Malayong pinsan na ito ni Lorenzo, subalit ito ang pinakamalapit sa kanya. At halos magkapatid na nga ang turingan nilang dalawa noong kabataan pa lamang nila. Nagkalayo lang sila nang magkakaroon na ng kanya-kanyang pamilya. Kaya naman labis na tuwa ang naramdaman ng dalawa nang muli silang magkita. Doon nga ay nakilala ko din ang asawa ni Julio na si Lupe at ang dalawa nilang anak na si Marta na nasa 13 taon at Maureen na nasa edad na 9 taong gulang pa lamang. Pawang mababait at magagalang ang mga ito. Kaya naman tuwang-tuwa ako sa kanila, lalo na at babae din ang magiging anak namin ng asawa ko. Sigurado akong makakasundo nila ito dahil dalawa lang silang magkapatid. Matapos nga ang kamustahan, kwentuhan namin, ay dumiretso na kami sa sadya talaga namin. Yun ay ang sinasabi ni Julio na matitirahan namin. "Oo nga pala. Tara, dun lang sa unahan banda ang bahay na sinasabi ko. Umalis na kasi ang dating nakatira dun at pinapabenta na ito sa akin. Pwedeng kayo muna ang tumira at kakausapin ko ang may-ari kung papayag sila na hulugan nyo na lang ang bahay at lupa." Wika ni Julio at nagpatiuna na itong tumayo para magtungo sa bahay na tinutukoy niya. Sumunod lang naman kami ni Lorenzo at ang mag-ina ni Julio. Naglakad lang kami ng mga 5 minuto ay narating na namin ang isang bahay na luma na.
Gawa lamang ito sa pawid ang bubungan. Subalit ang pader ay kalahating bato at kalahating kawayan. Bakas na nalipasan na ito ng panahon. May kalakihan din at may bakuran. Pwedeng-pwede na yun at kung tutuusin ay wala naman kaming pagpipilian. Kahit pa barong-barong lamang yun ay hindi namin ito tatanggihan. Pagkapasok ko sa loob ng bahay ay nakita kong may iilan pang kagamitan at napakaayos pang tignan. Hindi ko na nga naitanong pa ang dahilan kung bakit yun ibinibenta at bakit umalis ang may-ari nun. Ang nasa isip ko noon ay makalipat na kami at nang maayos na namin ang gamit namin bago pa ako abutan ng panganganak. Matapos nga ang araw na yun ay naglipat na rin kami kaagad. Tinulungan ni Julio ang asawa ko sa paghahakot ng mga kagamitan, habang ako naman ay sinamahan ng asawa niya sa pinakamalapit na paanakan para doon na ituloy ang pagpapacheck up at manganak. Dahil sa pagiging abala ay hindi na namin pinansin pa ang kakaibang presensya ng bahay. Makalipas lang din ng 1 linggo ay nanganak na nga ako. Maayos at malusog ko namang isinilang ang sanggol. Nang makauwi kami sa bagong bahay na nilipatan namin, ay halos araw-araw akong dinadalaw ni Lupe. Alam kasi nitong wala akong kasama at kailangan ko ng makakatulong kapag nasa pamamasada ang asawa ko. Makalipas ang 2 buwang madalas na pagsama sa akin ni Lupe, ay naging madalang na lamang ito. Medyo nabawi ko na rin kasi ang lakas ko noon at nakakakilos na ako. Kaya naman 2 na lamang kami parati ng anak ko ang naiiwan sa bahay. Ngunit nang parati na lang kaming 2 ng anak ko, ay may kakaiba na akong nararamdaman. Na para bang may ibang presensya kaming kasama at hindi na lamang kami ng anak ko ang naroroon sa bahay na yun. Madalas na rin akong bangungutin at makapanaginip na may umiiyak sa paligid ko. Ngunit kahit anong hanap ko kung saan nanggaling ang iyak na yun, ay wala akong makita. Sa tuwing binabangungot ako ay pakiramdam ko talaga, totoo ito kapag nagigising ako. Naninindig ang mga balahibo ko at sobra ang kabang nararamdaman ko sa tuwing naiisip ko ang iyak na nasa panaginip ko. Hanggang isang hapon nun, iidlip na sana ako dahil mahimbing na ang tulog ng aking anak. Nang may naulinigan akong mahinang ingay sa bandang kubeta namin. Madilim pa sa parting yun dahil walang ilaw. Dahil sa kuryosidad ko ay bumangon ako at hinanap ang pinanggagalingan ng ingay. Hindi ko alam kung bakit ng mga sandaling yun ay kakaibang kilabot ang nararamdaman ko. Medyo madilim na kasi ang loob ng bahay namin, lalo na at nag-blackout ng mga oras na yon. Habang papalapit ako ng papalapit sa kubeta, ay papalakas ng papalakas ang halinghing na naririnig ko na sigurado akong iyak yun ng isang babae. Ang mas lalo pang nagbigay ng kilabot sa akin dahil boses yun ng isang matanda at umiiyak ito. Nagpalinga-linga pa ako para hanapin nang makarating ako sa kubeta namin. Wala namang tao doon at kung ano paman. Subalit ang iyak na naririnig ko ay hindi pa rin nawawala at mas lalo lang nagsitayuan ng balahibo ko sa katawan na para bang nasa mga tenga ko na ito. Maya-maya pa ay nagulantang ako nang marinig ko ang malakas na pag-iyak ng anak ko. Mabilis pa sa 4:00 napalingon ako sa kinahihigaan niya. Bumalahaw ito ng iyak at nakita kong halos mamula na ang mukha nito. Saglit akong naistatwa sa kinatatayuan ko nang makita kong may isang matandang babae ang umiiyak din sa tabi ng anak ko na para bang pinapatahan niya rin ito. Grabing kilabot at kaba talaga ang naramdaman ko at pakiramdam ko ay sinikmuraan ako ng mga sandaling yon na nagpakilos sa akin.
Dali-dali akong napatakbo papalapit sa anak ko. At walang ano-ano ay kinarga ko ito ng mabilis. Subalit sa pagkarga ko ay nabaling ang tingin ko sa matandang 1 metro lang ang layo sa kinahihigaan ng anak ko. Nanlaki talaga ang mga mata ko nang makita ko itong butas ang mga mata at kulubot na sobra ang nakakatakot nitong muka. May suot pa itong balabal na itim sa kanyang ulo na mas lalong nagpakilabot at nagbigay ng takot sa akin. Dahil ang balabal na yun ay puno ng dugo at naggagalawang mga uod. Kahit nabutas na ang mga mata ng matanda, ay ramdam na ramdam ko sa kaibuturan ng aking sarili na nakatitig ito sa akin. Hindi ko talaga lubos maipaliwanag ang takot na nararamdaman ko ng mga sandaling yun. Basta't ang mahalaga sa akin ay makalabas kami sa bahay na yun ng anak ko. Napakabilis na ng pagkilos talaga ang ginawa ko nun. Ngunit pakiwari ko ay biglang bumagal ang lahat at ang tagal kong maabot ang pintuan ng bahay namin na ilang lakaran lang naman. Hindi din maalis ang paningin ko sa matandang nakatingin sa akin. Mas lalo pang lumakas ang pagdangoy-ngoy nito ng iyak. Kasunod nun ay ang pagbagsak ng salamin namin at ng mga lagayan ng larawan na nakadisplay sa pader ng bahay. Nagkandabasag ang mga yon na para bang galit na galit ang matandang umiiyak. Hanggang sa tuluyan na nga kaming nakalabas ng anak ko. Mabilis akong nagtatakbo patungo sa bahay nila Lupe. Nakayapak pa ako ng mga sandaling yon at hindi ko alintana ang matutulis na batong natatapakan ko sa daan. Nag-aalala namang pinapanik ako ni Lupe sa bahay nila nang makarating ako doon. Agad nitong tinanong kung ano ang nangyari sa akin at bakit magdidilim na ay nilabas ko pa ang sanggol. Sinabi ko naman sa kanya ang naranasan kong kababalaghan sa bahay na pinatirhan nila ng asawa niya sa amin. Nang marinig niya ito ay tila ba hindi na siya nagtaka. Napabuntong hininga na lamang ito at pinakalma ako. Doon nga din ay sinabi niyang may namatay na sa bahay na yon. Dala ng katandaan ay namatay ito nang walang kasama sa loob ng bahay. Nasa malayong lugar kasi ang mga anak nito at hindi man lang siya mabisi-bisita. Kesyo abala at may mga trabaho. Sa dinami-dami ng anak ng matandang babae, ay ni isa walang dumadalaw dito. Kaya naman ang pamilya nila ang naging katuwang ng matanda. Parati niyang dinadalaw at dinadalhan ng pagkain ng matanda kasama ang 2 niyang anak at minsan kasama ang asawa niya. Naging malapit talaga ito sa kanila at itinuturing na nilang parang tunay na lola. Hanggang sa nadatna na lamang nila itong wala ng buhay. Subalit bago pa man yun ay marami na sa kalapit bahay nito ang nagsasabi na gabi-gabing umiiyak ang matanda na halatang nangungulila ito sa mga anak niya. Kung hindi pa nga namatay ang matanda ay hindi pa maaalala ng mga ito ang kanilang ina. Ang inaasahan ni Lupe na maging puno ng emosyon ng burol ng matanda ay nagkamali siya. Parang wala lang sa mga ito na mawalan sila ng ina. Minadali pa nga ang paglibing at nagmadali nang bumalik sa kanya-kanyang lugar na kinatitirahan ng mga ito. Yun siguro ang naging dahilan kung bakit nagpaparamdam si Inang sayo. Malapit na kasi ang araw ng kamatayan niya. Huwag kang matakot at mabait si Inang. Saad pa niya. Kahit na sinabi ni Lupe yun ay hindi ko pa rin maiwasan ang makaramdam ng takot. Subalit, naaawa din ako sa sinapit ng matanda. Wala man lang anak na nakakaalala dito. Matapos ang tagpong yun, ay nilakasan ko na lamang ang loob ko. Parati na akong nagsisindi ng kandila sa tuwing sasapit na ang 6:00 ng hapon at nag-aalay ng dasal para sa kaluluwa nito at pasasalamat na may bahay kaming natitirhan. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Sir Mark.
Maraming salamat po sa pakikinig. Mga kasandata, shoutout po ulit tayo. Galing sa recent story natin na may pamagat na Lapida. Shoutout po kay Ma'am Maria, kay Ma'am Rachel Daoba, kay Cruz Alupani, kay Ma'am Corazon Aranas. Shoutout kay Even Gallardo. Shoutout din kay Ma'am Ida. At last kay Ma'am Charmaine Arce. Hanggang doon lang po ulit ang shoutout natin sa story na ito, mga kasandata. Muli, maraming salamat po sa pakikinig. Sana nagustuhan po ninyo. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ako ang inyong narrator na si Mark. Hanggang sa mga susunod na kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat.